Kung mayroon ka pa, hindi pa naasikaso. Babalik na lang ako mamaya. 8, hello. Doon muna ako. Mag-usap muna kayo. Sage, Tangtang. Hintayin mo ako. Siya si Lin Tangtang, ang sinasabi ko sa'yo. Ano sa tingin mo? Mukha siyang inosente. Hindi mo ba naisip? Nakamukha niya ang ikaw 7 taon na ang nakakaraan? Gusto ko siya. Kikyu. Habang buhay kitang alagaan. At mamahalin. Kaya, gusto mo bang maging girlfriend ko? AMM? Gusto kong pakasalan siya. Ako lang ang lalaking nakasama niya. Kailangan kong panagutan siya. Kaya pala ang engagement ring na yan. Hindi para sa akin. Ikaw ang nagpabago sa akin. Pero ngayon sinasabi mo, mas gusto mo ang ako noong 7 taon na ang nakalipas. Kikyu. Gusto ko ang mga babaeng mapagpasimula. Kailangan mong matuto. Bigyan ako ng mas nakakakilig na pakiramdam. Ko. Hindi ko alam ang gagawin. Isushoot mo ito. Maging masunurin ka. Ang ganda. Kaya pala, ang gusto mo lang, ay mga inosenteng babae. Hindi ako. Kung ganoon, pipiliin kong bumitaw. Binabati kita, Master Gu, sa matagumpay na proposal. Miss Shen. Kinakatawan ko ang pinuno ng Lugru, si MR Lu Jinghui, para magbigay ng dote sa iyo. Ito ang kasunduan sa kasal. Pakiusap, tanggapin mo. Lu Jinghui? Hanggat pumayag ang pamilya Shen sa kasal. Lahat ng problema ninyo ay ayusin ko para sa inyo. Sabi-sabi, napakahusay ni Boss Lu. At siya ang may control sa Huaycheng. Pero ako, si Shen Zhiyu, ay may minamahal na. Hindi ako magpapakasal sa iyo. Kikyu. Kung hindi mo siya papakasalan, hahayaan mo na lang bang malugi ang Shen Group? Pa. Si Nanzhu lang ang mahal ko. Siya lang ang papakasalan ko. Sana hindi magsisi si Miss Shen. Ang kasunduan natin sa kasal ay valid pa rin. Sabihin mo kay Marlu. Pagkatapos ng 3 araw, pupunta ako sa bahay ng mga Lu para pakasalan siya. Noon,
Kahit na tumulong ang pamilya Liu, hindi pa rin nailigtas ang pagkaluging Shen Group. Hindi kinaya ni Papa ang pagkabigla, at tumalon siya mula sa gusali. Simula noon, wala na akong tahanan. Hindi ko akalain na naalala pa niya ang kasunduan sa kasal na iyon. Dahil wala na ang taong pinanghahawakan ko, bakit hindi na lang magsimula ang bagong buhay? Boss, pumayag si Miss Shen sa kasal. Narinig mo ba? Ang tagapagmana ng group, si Master Go, ikakasal na. Ang swerte naman ng babaeng, pakakasalan ni Master Go. Nga, nakakainggit naman yan. Balita ko si Master Gu, sa wakas ay pinalayas na. Ang sunod-sunuran na kumapit sa kanya ng 7 taon. Inalayas na. Ang hirap naman ng pinagdaanan niya. Ete, bakit mag-isa ka? Magpapakasal na kami ni Kuya Nanxiao. Kasi, ang tagal nyo nang magkasama dati. Ako, bilang kapatid niya, syempre kailangan kitang abisuhan. Kung ganun, binabati ko kayo. Ete, hindi ka ba masaya? Sa loob ng maraming taon, para lang makasama si Kuya Nanxiao, anong kahihiyan ang hindi mo ginawa? Nagpalaglag ka pa para sa kanya. Pero sa huli, ako pa rin ang pinakasalan ni Kuya Nanxiao. Kaya nga, ang mga babae ay hindi dapat masyadong nagpapakamura. Hindi sila pahahalagahan ng mga lalaki. Tama ba ang sinasabi ko? 8. Itong taon, lahat sila sinasabing desperada ako. Para kay Ganansao. Hindi ko pinansin ang mga tsismis na yan. Ngayon na alis na ako. Bakit pa ako makikipagtalo sa kanya? 8 Shen. Ang mga babae at babae, iba tayo. Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na ang isang babae ay dapat may pagpapahalaga sa sarili? Teka. Nakalimutan ko pala. Ang mga magulang ni 8 Shen, matagal nang patay. Talagang ipinanganak lang, pero walang nagpalaki. Shen Zikyu. Shen Zikyu, anong ginagawa mo? 8 Shen. Alam kong galit ka dahil engaged na kami ni Kuya Nanxiao. Alam kong galit ka. Kung makakatulong yan para gumaan ang loob mo, handa akong tiisin. Shen Zikyu, humungi ka agad ng tawad kay Tangtang. Hindi niya ginagalang ang mga magulang ko. Siya ang dapat humingi ng tawad. Dahil lang sa maliit na bagay na yan. Kaya mo siyang saktan? Maliit na bagay? Alam mong ang pagkamatay ng mga magulang ko ay sugat sa puso ko. Alam mong gaano sila kahalaga sa akin. Wala kang karapatang utusan akong humingi ng tawad. Tama na. QQ, ayos ka lang ba? Kasalanan mo yan. Si Tangtang ay napakabata. Napaka-inosente. Paano naman magkakaroon ng masamang intensyon ang mga sinasabi niya? Bukod pa rito, walang ibang magpoprotekta sa kanya kundi ako. Kung gayon, ang 7 taon nating pagsasama. Ano yon? Shen Zikyu, huwag ka nang magulo. Engaged na ako. Magtira ka naman ng dignidad para sa sarili mo. Huwag mo na akong guluhin pa. Tara na. Ganun. Deti, ikaw ang lumuhod sa puntod ng mga magulang ko. At nangako sa kanila, nabibigyan mo akong pamilya. At hinding-hindi mo ako ipagkakanulo. Ngayon, ang magandang panaginip na ito. Mabuti na ring ikaw mismo ang gumising sa akin. Wala na akong kahit katiting na pag-asa. Para sa'yo. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Magpadala ka ng mga bagay-bagay. Dalawang araw na lang. At magsisimula na ang bagong buhay. Hello. Pakipirmahan po ang inyong puzzle. Salamat.
Hello? Miss Shen. Ang maliit na regalo ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? Ito ang paborito kong huling obra, ni Master Liang. Paano niya nalaman? Marlu, ang mga obra ni Master Liang ay talagang walang katumbas at mahirap hanapin. Lalo na't ito ang huli niyang gawa. Napakamahal nito. Ito, sobrang mahalaga. Ito ay sadyang binili ko para sa'yo. Sa isang auction. Regalo ko, yan sa'yo. Marlu, sa totoo lang, hindi mo naman kailangang gawin ito. Katatapos ko lang sa isang masakit na relasyon. Ang mga tsismis tungkol sa akin ay hindi rin maganda. Hindi mo na kailangang mag-abala ng ganito para sa akin. Ang nakaraan. Wala akong pakialam. Dahil napagdesisyunan ko nang ikaw ang papasok sa pamilya Lu, lahat ng ito ay responsibilidad ko. May 2 araw pa. Kung may kailangan kang bilhin, o kaya, kung mayroon kang hindi kayang asikasuhin, kontakin mo lang ako. Salamat. Marlu. Marlu, mukhang iba siya sa mga tsismis. Iba talaga. Ito, Kikyu, para sa'yo to. Ang pangalan nito ay walang hanggan. Sumisimbolo sa pag-ibig na tapat at walang katapusan, tulad nating dalawa. kung ganun sa arawang kasal natin, isusuot ko to habang nagpapakasal sa'yo. Seth, pangako yan. Kikyu. Kikyu, sorry na. Hindi ko talaga sinasadya na mahuli. Alam mo ba kung gaano kahirap makakuhang tiket sa art exhibit na yan? Alam mo ba? Iyon ang paborito kong art exhibit. At ngayon na ang huling araw. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Pangako, ito ang una at huling beses. Simula ngayon, lahat ng hiling mo, tatandaan ko. Pangako, tutuparin ko. Talaga? Naman. Tingnan mo. Ito ang omamori na kinuha ko. Sa bundok para sa'yo. Simula ngayon, basta dalhin mo ito sa akin. Kahit gaano pa kahirap, gagawin ko para sa'yo. Matutupad ang lahat ng gusto mo. Nagkabati na kayo? Ganun so. Dati inisip ko, gagamitin ko itong omamori. Para pakasalan mo ako. Pero ngayon, mukhang hindi na kailangan. Ibinabalik ko sa'yo ang lahat ng pangako mo. At tapos na rin ang 7 taon natin. Tara na, Kuya Fi. Oh, hindi ba't ex-girlfriend yan ni Master Go? Bakit? Makikipagbalikan ka kay Master Go? Buti nandito ka. Ibigay mo to kay Gonansu para sa akin. Miss Shen, malapit nang ikasal si Master Go. Tayo ko sa'yo, huwag mo na siyang guluhin. Sa mga ganyang gimmick, hindi na rin makikipagbalikan si Master Go sa'yo. Ang kwintas at omamori na binigay mo sa akin, naibalik ko na sa'yo. Mula ngayon, hayaan na lang, hindi na mahalaga. Ganun so. Sa wakas, tapos na tayo. Kuya Nanjiao,
Pagod na ako. Uwi na tayo ngayon. Ito ang omamori na kinuha ko, mula sa bundok para sa'yo. Mula ngayon, basta hawak mo ito at hanapin mo ako. Kahit gaano pa kahirap, tutulungan kitang matupad ang lahat. Tutulungan kitang matupad ang lahat. Hindi mo ba naiisip? Nakamukha niya ang ikaw 7 taon na ang nakalipas. Gusto ko siya. Alam mong napakahalaga nila. Sa akin. Wala kang karapatang hingin na humingi akong tawad. Tama na. Hindi ko kailanman pinagdudahan ang sinseridad. Ngunit ang sinseridad ay mabilis magbago. Ganun so. Mula ngayon, tapos na tayo ng tuluyan. Maligayang kagdating sa bahay, Miss Shen. Ang regalo ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? Ma'am, sa totoo lang, hindi mo na kailangan pang mag-abala ng ganoon. Sa loob ng ilang araw, magiging mag-asawa na tayo. Ang lahat na ito ay dapat kong gawin. Ayos ka lang ba? Ihahatid muna kita sa kwarto mo para makapagpahinga. Boss Lou, hindi kailanman nagustuhan. Sa ibang tao. Bakit sa misis niya? Iba siya. Mukhang ang boss ay talagang mahal na mahal ang misis niya. Ngayong gabi, ito ang una nating gabi, Mrs. Halika, cheers! Para sa matagumpay na proposal ni Master Gu. Ang dami ng naging girlfriend ni Master Gu. Pero pagdating sa ganda at katawan, si Shen Ziku pa rin ang pinakamaganda. Kung hindi dahil sa galing niya, hindi siya magtatagal sa tabi ni Master Gu. Nalasing lang ako, nagbibiro lang ako, huwag niyo seryosohin. Nabanggit niyo si Shen Zikyu. Talagang kalmado siya. Ilang araw na. Wala pa ring balita sa kanya. Nakita ko siya sa kumpanya mo noon. Binigyan niya pa ako ng kahon para ibigay sa'yo, pero pinauwi ko na lang siya. Anong kahon? Bakit hindi ko alam yan? Sa tingin ko, malamang isa lang yan sa mga pakulo niya para balikan mo siya. Mapapakasal ka na, pero sinusundan ka pa rin niya. Ako na lang ang sabihin mo sa kanya na huwag ka nang guluhin. Sino ka para magdesisyon para sa akin? Kung ganon, anong gagawin natin ngayon? Tawagan mo siya agad. Sabihin mo sa kanya, sa loob ng 30 minuto, magpakita siya sa harapan ko. Kung hindi, ang engagement party namin ni Lin Tangtang, hindi siya imbitado. Mukha kang medyo kinakabahan. Oh. Sasagutin ko lang ang tawag. Master Xiao, ano ang kailangan mo? Miss Shen, sabi ni Master Gu, pumunta ka sa dating lugar, sa loob ng 30 minuto. Kung hindi, sa engagement party niya, huwag ka nang mapakita. Hindi ko naman talaga balak pumunta. Kung wala ng iba, ibaba ko na. Shen Zikyu. Akala mo ba sa paglalaro mo ng pa-hard to get na laro, magmamalasakit ako sa'yo? ZQ. Hindi ba't sinabi mo, ang oras ngayong gabi ay para sa akin? Dapat sundin mo ang pangako mo. Shen Zikyu. Sino yang lalaki sa tabi mo? Kung sino man ang kasama ko, hindi ko kailangang ipaalam sa'yo. Kung sino man ang ikaengganyo, magdiborsyo o magpakasal, wala yang kinalaman sa akin, at hindi mo rin kailangang ipaalam sa akin. Shen Zikyu, huwag mo nang subukan ang pasensya ko. Kung magpapatuloy ka pa,
Magsisisi ka rin sa huli. Mula nang ipasya kong ibigay ang mga gamit sa'yo, nanumpa na ako na hindi ako magsisisi. Shenze. Shenzi Q. Natutuhan mo na pala ang mga ganitong diskarte. Nasaan ang mga gamit? Tang, nakita ni Tangtang noong araw na yon, at sinabi niyang ibibigay niya sa'yo. Talagang magaling ka namang mag-ayos. Ay naku, Master Gu, huwag muna kayong magalit. Kung tinanggap niyo ang mga gamit ni Shen Zikyu, sisimulan niya sigurong gamitin yon para sa kanyang sariling layunin. Kumapit sa'yo. Sino ba ang hindi nakakaalam na hindi mabubuhay si Shen Zikyu kung wala ka, Master Gu? ang dami niyang pakulo. Para lang bumalik ako sa kanya, sa tindi ng pagmamahal niya sa akin. Imposibleng, talagang iwan niya ako. Ang unang gabi ng kasal. Pero may nakakaistorbo. Medyo hindi ako masaya. Emares Lu. Ho. Patawad. Sejna. Hindi na kita asarin. Huwag na huwag kang magsusori sa akin. Ganito ang kabayaran. Pwede ba? Gayon. Sobrang pagod ka. Magpahinga ka na. Wala pa akong nakilalang lalaking kasing respeto at kasing mahalaga sa akin. Lu Jinghue. Ikaw na ba ang tamang tao? Ang atat mo naman, Master Gu. Ang Tangtang mo, tatakbo ba? Bakit wala pa siya? Siguradong, si Master Gu, dumating sa oras. Mahal na mahal ka niya. Paano niya matitis? Napaghintayin ka? Tama. Shen Zikyu. Mahal na mahal mo ako. Hindi mo hahayaang makita akong magpakasal sa iba. Siguradong darating ka. Anong problema, Master Gu? Wala. Dumating na siya. Shen Zikyu. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Ikaw pala. Anong sinasabi mo, Master Gu? Hindi ba si Tangtang ang iyong fan? Ibig sabihin, hindi siya ang hinihintay mo. Kanina? Kuya Nanzhao, kasalanan ni Mama. Sabi niya, bawal daw magkita. Bago ang engagement. Miss na miss kita. Isang araw pa lang naman. Kasi mahal na mahal kita. Dahil, ito ang pinakamahalagang araw sa buhay ko. Zikyu. Ito ay para sa'yo. Ang pangalan nito ay walang hanggan. Ang ibig sabihin nito ay walang pagbabago. Tapat na pag-ibig, tulad nating dalawa. Kung gayon, sa arawng kasal natin, isusuot ko yan at pakakasalan ka. Bakit na sa'yo ang kwintas na yan? Kuya Nanzhao, anong ginagawa mo? Nakita mo si Shen Zikyu, di ba? Sabihin mo, Kinuha yan ni Xiao Che mula sa kahon ni Shen Zikyu. sinabi niya na pakakasalan niya ako habang suot ang walang hanggan. Bakit niya ibabalik sa akin? Nasaktan mo siya. Ano pa ang nasa kahon? Ibalik mo agad. Kuya Nanzhao, pwede naman akong magpalit ng kwintas. Magsisimula na ang seremonya. Kanselahin mo yan. Kuya Nanzhao, Gu Nanzhao.
Shen Ziqiu, humanda ka sa akin. Madam, anong ginagawa mo? Gising ka na pala. Sandali lang. Malapit nang matapos ang almusal. Maupo ka. Ako mismo ang naghanda ng mga ito. Hindi ko lang alam kung magugustuhan mo. Bakit mo pa kailangang gawin yan ng personal? Dahil malapit na akong magpakasal sa pamilya Lu. Dapat gampanan ko ang tungkulin ng isang asawa. Dapat ako ang mag-alaga sa'yo. Sino ang nagtakda ng ganyang patakaran? Para sa akin, ang asawa ay dapat inaalagaan at pinahahalagahan. Kumain ka. Ang mga babae ay ipinanganak para magsilbi sa mga lalaki. Bakit ka pa magtatrabaho? Ang pinakamalaking tungkulin mo ay alagaan ako ng maayos sa bahay. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi lang ako. Sanay na ganito ang trato sa akin. Pakiramdam ko. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Mulang gayon, masasanay ka na. Lahat ng kalungkutan at kawalan mo ng kaligayahan noon ay maglalaho na. Mulang gayon, ang kaligayahan mo, ako ang bahala. Shen Ziqiu, ito ang listahan ng mga imbitado sa kasal natin. Tingnan mo. Ganan na. Kung ayaw mo, hindi ko siya imbitahan. Ayos lang. Hindi ako totoo. Ayoko lang na malungkot ka. Ang Lu Group ang pinakamalaking kumpanya sa Jinkiang. Alam ko, ang kasal natin ay hindi lang basta isang kasal. Ito rin ay isang mahalagang okasyon sa negosyo. Shen Ziqiu, ikaw ang asawa ni Lu Jinghui. Hindi mo kailangan maging ganoon ka-responsible. Dahil ako ang asawa ni Lu Jinghui, dapat lang na maging maunawain ako. Tatay, AMEA. May mukha ka pa bang bumalik? Aw-aw kang walang ginagawa. Hindi ka man lang pumapasok sa kumpanya. Pinapahiya mo lang ako. ano naman ngayon? Ikaw naman ang boss. Alam mo ba, ang mga matatandang tusong iyon sa board, kumikilos na. Kung ganyan ka pa rin, walang pakialam, hindi sila magtitiwala, na ipagkatiwala sa'yo, ang kumpanya. Mga matatandang tuso. Ikaw, maghanda ka agad. Dumalo ka sa kasal ng Pamilya Lu. Ang Pamilya Lu ang pinakamalaking korporasyon sa Jingcheng. Makipag-ugnayan ka sa mas maaming maimpluwensyang tao. Huwag kang maging tamad araw-araw. Pamilya Lu, Pamilya Zhao. Wala akong interest. Tumigil ka diyan. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Kung hindi ka pupunta, lumayas ka sa Pamilya Gu. Wala akong anak na tulad mo. Hindi ko alam kung sinong dalaga ang makakapagpakasal sa pinuno. Ang pinakamalaking korporasyon sa Jingcheng. Nakakainggit talaga. Nga, Shen Ziqiu. Pagsisisihan mo talaga ang pag-away sa akin. Kumusta ang paghahanda?
Jinghui, sobrang kinakabahan ako. Ang daming dumating ngayon. Puro mga prominenteng tao. Natatakot ako na baka hindi ako makapagpakita ng maayos. At mapahiya ka. Ikaw ang asawa ni Lu Jinghui. Walang sinuman ang mga ngahas na kutyain ka. Ay, nga pala. May inihanda akong bagay. Para ibigay sa'yo. Sandali lang. Bakit ka nandito? Sadyang pinuntahan mo pa ako rito. Kung gayon, hindi mo pa rin ako makalimutan. Master Gu, sobra mo namang pinapahalagahan ang sarili mo. Nagpapanggap ka pa rin. Sadyang pinili mo ngayon, ang isang malaking okasyon. Hindi ba para pilitin akong makipagbalikan sa'yo? Ha? Huwag kang magbiro. Alam mo ba kung anong lugar ito? Kung nakapasok ka ng walang imbitasyon, dadalhin ka sa presinto. Sumama ka sa akin. Mamaya, sasabihin ko sa pamilya Lu na ikaw ang date ko. Bitawan mo ako. Sadyang pumasok ka rito. At sadyang nagpinta ka para humingi ng tawad sa akin. Ngayon, masaya ka na ba? Binabati kita. Naabot mo ang layunin mo. Sobra ka namang mag-isip. Ang dibuhong ito, wala itong kinalaman sa'yo. Ang taong nasa dibuho, sino pa ba kundi ako? Siyempre, ang nagmamahal sa akin. At ang mahal ko rin. Nagpapapansin ka pa rin. Shen Ziqiu. Wala kang pinanggalingan, wala kang magulang. Maliban sa pagdikit sa akin, may iba ka pa bang pagpipilian? Nandito ka ngayon, hindi para hanapin ako. Ano pa ba ang gagawin mo? 7 taon kang nakadikit sa akin. Ngayon sasabihin mong hindi mo na ako mahal? Ang ganyang kalokohan, naniniwala ka ba sa sarili mo? Mukhang dati, sobra kitang pinabayaan. Kaya nakalimutan mo kung ano ka. Huwag ka nang magulo. Kapag nagulo ka sa harap ni Master Lu, hindi na kita kayang protektahan. Sumama ka sa akin. Ako magulo? Gunanshaw, huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagsabi sa akin noon. Napakakasalan mo ang ibang babae. Kaya ako umalis. Ngayon, gusto mo na naman akong sumama sa'yo? Ano ba ang tingin mo sa akin? Nagpapanggap ka pa. Nagpunta ka rito para gumawa ng eksena. Hindi ba gusto mo lang ang ganitong resulta? Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Si Lu Jinghui ang nasa larawang ito. Si Lu Jinghui. Ngayon ang kasal ko. At ni Jinghui. Sa alam ko, ang pamilya nyo, hindi nyo kayang galitin ang pamilya Lu. Shen Ziqiu. Kung mag-imbento ka ng kasinungalingan, huwag naman sobra. Isa ka lang, na anak ng pamilyang nagsisira, na walang magulang pa. Bakit ka papansinin ng pamilya Lu? Hindi ba gusto mo lang nabigyan kita ang katayuan? Sed, pagkatapos ng kasal na to, ibibigay ko sa'yo. Hindi ka makatwiran. Tanggapin mo na ang alok ko. Habang kaya ko pa, magsalita ng maayos. Sumunod ka. Sumama ka sa akin. Gunanshaw. Wala akong anumang relasyon sa'yo. Hindi ko kailangan ng katayuan mo. Dati ako ang pinakakikinig mo. Paano naging ganito? Ang lahat? 7 taon. Ay sapat na para magbago. At makita ang lahat ng malinaw. Ikaw naman, hindi ka nagbago. Palagi mo lang gusto ang taong sumusunod sa lahat ng utos mo, masunurin at maunawain. Tulad ng tanga kong sarili 7 taon na ang nakalipas. Shen Ziqiu, himinto ka. Sumama ka sa akin ngayon. May pag-asa pa tayong magkaayos. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Ang pinakapagsisisihan ko sa buhay na ito ay ang pag-aksayang 7 taon kabataan ko. Sa'yo. Gayon, malugod nating tinatanggap ang ikakasal.
Shen Ziqiu, himinto ka. Ganun. Anong ginagawa mo rito? Ano ba talaga ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin. Tulad ng nakikita mo, ikakasal na ako. Gayon ang malaking araw namin ni QQ. Kung narito si Amargu para magbigay ng pagbati, malugod ko siyang tinatanggap. Pero kung narito siya para manggulo, huwag mong hintayin mawalan ako ng presensya. Hindi. Impossible. Fake yan. Ginagawa mo lang to para makaganti sa akin. Di ba? Sinasadya mong hanapin siya. Para magpanggap kasama ka. Para ipakita sa akin. Di ba? Sinasabi ko sa'yo. Hindi ako maloloko. Sino ka ba para sa akin? Para si Lu Jinghue, ay gamitin ang sarili niyang kasal para magpanggap kasama ka? Shen Ziqiu. Gusto mo lang akong yumuko at umamin ng pagkakamali, di ba? Said. Bumalik ka sa akin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Gumising ka na. Ganun. Kasal na ako. Ang asawa ko ay si Lu Jinghue. Ang kasal ay hindi laro. Ilang araw mo palang kilala ang lalaking yan, pero naglakas loob kang sabihing pakakasalan mo siya? Hindi ito desisyon na ginawa ko ng padalos-dalos. Sigurado ako, ang pakakasalan ko ay si Lu Jinghue. Alam ko na. Dahil lang sa sinabi ko, magpapakasal ako kay Lin Tangtang. Kaya ba naghihiganti ka sa akin? Shen Ziqiu, paano ka naglakas loob na gumamit ng ganitong paraan para maghiganti sa akin? Kung sino ang pakakasalan mo, wala akong pakialam. At kung sino ang pakakasalan ko, hindi mo na kailangang pakialaman. Ngayon, pakiusap, umalis ka sa kasal ko. May tao ba diyan? Palabasin niyo siya. Umalis ka. Bitawan niyo ako. Shen Ziqiu, sigurado ka bang gagawin mo ito para lang inisin ako? Inisin ka? Ganun. Sobra mo namang pinapahalagahan ang sarili mo. Para sa akin, matagal ka nang walang halaga. Paano ko naman isasakripisyo ang sarili kong kaligayahan para sa isang taong walang halaga? Wala akong pakialam sa'yo. Lu Jinghue, tama ba? Akala mo ba dahil may pera ka, ayos ka na? Kilala mo ba si Ziqiu? Alam mo ba ang mga nakasanayan niya? Mahal mo ba siya? Iniibig mo ba siya? Anong karapatan mong agawin siya sa akin? Ikaw naman? Sa 7 taon nating pagsasama, talaga bang nakilala mo ako? Alam mo ba ang mga gusto ko? Mahal mo ba ako? Tama si Amargu. Maraming detalye tungkol kay Ziqiu na siguro hindi ko pa lubos na alam. Pero, ang pinahahalagahan ko ay ang kasalukuyan niya at ang kinabukasan. Handa ako at may kumpiyansa na ibigay ang buong buhay ko para mahalin ang lahat sa kanya. Tungkol naman sa'yo, napakaraming babae sa paligid mo at iniwan mo pa ang kasama mo sa loob ng 7 taon para magpakasal sa iba. Hindi mo kayang maging tapat sa sarili mong damdamin. At hindi mo alam kung paano suklian ang tunay na pagmamahal. Anong karapatan mo para kwestiyonin ang iba? Ziqiu, kinansela ko na ang kasal namin ni Lin Tangtang. Wala na kaming koneksyon. Wala na kaming relasyon. Bumalik ka na sa akin, please. Impossible. Ganun. Nakapili na ako. Kung sino man ang kasama ko o hindi, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang pamilya Lu ay hindi lugar para magulo ka. Paalisin mo na ang mga walang kinalaman. Huwag mong hayaang sirain niya ang sandali nating dalawa. Sage, ilabas niyo siya. Umalis ka. QQ. Hindi ako bibitaw. QQ. MR Lu Jinghue, MS Shen Ziqiu. Simula ngayon, handa ba kayong maging sandigan ng isa't isa, hawakan ang mga kamay ng isa't isa, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, magtutulungan, hindi maghihiwalay, at sabay na lalago? Opo. QQ. May sorpresa ako para sa'yo. Buksan mo.
Ang mga litratong ito. Matapos malugi ang pamilya namin. Isinangla ang bahay. At hindi na sila bumalik. Akala ko, hindi ko na sila makikita ulit. Alam kong, ang pagpanaw ng mga magulang mo ay isang sugat sa puso mo. Kaya pinahanap ko ang mga ito para sa'yo. Para manatili sila sa tabi mo, para may pag-asa ka rin. Salamat, Jinghui. May regalo rin ako para sa'yo. Sa mga painting mo, lumabas ang imah ko. Mula ngayon, sa mga painting ko, ikaw lang ang lalabas. Salamat, ZQ. Alam ko, magaling ka talaga magpinta. Alam mo, mahilig ako magpinta dati. Ngayon, oras na para sa susunod na bahagi. Sig. Maraming tao ang hinarap mo ngayon. Napagod ka siguro. Hindi naman. Mabuti kung ganon. Naalala ko. Ngayong gabi mayroon pa tayong napakahalagang bagay na hindi pa nagagawa. Sabi mo, pakakasalan mo ako suot ang walang hanggan. Bakit? Bakit ka magpapakasal sa iba? Ito ang omamori na kinuha ko. Sa bundok para sa'yo. Mula ngayon, basta hawak mo ito at hanapin mo ako. Kahit pa umakyat sa bundok ng espada, o lumusong sa dagat ng apoy, tutulungan kitang matupad ang lahat. Pwede mo naman itong gamitin. Para pakasalan kita. Bakit hindi mo ginamit? Bakit mo pa ibinalik sa akin? Simula ngayong gabi. Opisyal na tayong mag-asawa. Tubig. QQ. Bigyan mo ako ng tubig. QQ. Ano po ang ipagutos ninyo, Master Ga? Si Miss Shen po ay ilang araw nang hindi umuwi. Umalis ka. QQ. Sabi mo alagaan mo ako habang buhay. Paano mo ako nagawang iwanan? Para magpakasal sa iba? Nanzo. Mag-ingat ka. Sandali lang. Salamat sa pagiging nasa tabi ko. QQ. Muli, kailangan kitang abalahin para alagaan ako. Mula nang mahalin kita, hindi ko na ito itinuring na bala. Matagal ko nang napagdesisyonan na alagaan kita habang buhay. O si Lu Jinghui na may sakit. Sabi-sabi, malupit siya. At walang awa. Paano mo nagawa? Malupit si Lu Jinghui. Siguradong pagsisisihan ni QQ ang pagpapakasal sa kanya. Kailangan ko siyang iligtas. Kailangan ko siyang iligtas ngayon.
Ito, Ito ang mga magulang ko. Kadagaling lang sa ibang bansa. Mepe. Ito na ba ang manugang ko? Ang ganda niya talaga. Halika, umupo ka rito. Umupo ka. Jinghui, mahina ang katawan niya simula pagkabata. Kinakasalan mo siya. Talagang naawa ako sa'yo. Ma, isang biyaya para sa akin ang mapangasawa si Jinghui. Isang biyaya para sa akin ang mapangasawa si Jinghui. Basta hindi mo siya kinamumuhian, ayos na. Kung sakaling, magpakita siya ng kahit kaunting masamang ugali sa'yo. Tignan mo kung hindi ko baliin ang mga binti niya. Ako at ang papa mo, nagmamadali kaming bumalik ngayon. Kaya ito lang ang mga regalo na naipaghanda namin. Ito, hindi ba ito masyadong mahalaga? Huwag kang mag-alala. Pamilya na tayo. Nalampasan ko ang kasal ninyo. Bilang isang ina, talagang hindi ko matanggap. Sabi ni Jinghui abala kayo. Naiintindihan ko. Talagang isa kang, isang mabuting bata na nakakaawa. Narinig ko kay Jinghui, patay na ang mga magulang mo. Mula ngayon, ako at ang tatay mo, ay ituturing ka, na paang tunay na anak. Salamat, Ma. Ang ganda. May art exhibit ng isang sikat na pintor nitong mga nakaraang araw. Gusto mo bang pumunta? Kung gusto mong maging yung madam ng pamilya Go, dapat kang lumabas at makipag-socialize, uminom. Hindi yung araw-araw mong pinag-aralan ang mga walang kwentang painting na yan. Bakit? Ayaw mo bang pumunta? Gusto ko. Pero, akala ko, hindi na ako makakapagpinta ulit. Dito sa akin, mula ngayon. Pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo. Boss Lu, QQ. May kailangan akong asikasuhin sa trabaho. Tingnan mo muna yan. Ma'am, Boss Lu, lahat ay handa na, ayon sa utos ninyo. Kapag nakita ito ng ginang, tiyak na matutuwa siya. Sej, pumasok na tayo. Seg. ito na ang painting. Boss, kanina mo sabi, may gustong bumili yung painting ko. Pakitanong mo siya, kung gusto pa niya. Siyempre naman, paulit-ulit siyang nagtatanong. Huwag kang mag-alala sa presyo. Sa'yo. Ibenta ko na lang lahat. Kasi ang boyfriend ko, ayaw na akong magpinta. ZQ. 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 Hayaan mo akong magpaliwanag. Kailangan ko lang ng ilang minuto. Pakiusap. Sa tingin ko, wala na tayong pag-usapan. Bitawan mo ako. ZQ, alam ko. Na pinakasalan mo si Lu Jinghui, para lang ako mapainis. Ang mga binigay mo sa akin, natanggap ko na lahat. Tingnan mo. Alam kong naalala mo pa. Ang omamori na to, di ba? Ito ang binigay ko sa'yo. Ang pangako ko, totoo pa rin. Kahit ano pa ang gusto mo, gagawin ko yan. Basta iwanan mo lang siya, pakakasalan kita agad. Hindi ko kailangan. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Alam ko, ako pa rin ang nasa puso mo. Yang si Lu Jinghui, may sakit yan. Kapag pinakasalan mo siya, ikaw pa ang mag-alaga sa kanya. Kung ako ang pakakasalan mo, ipapangako ko sa'yo, ako ang mag-alaga sa'yo habang buhay. Ano, di ba? Gunanzhao, tumahimik ka. Wala kang alam. Ikaw ang walang alam. Malupit siyang kumilos. Masasaktan ka lang sa kanya. Huwag mong sirain ang sarili mo, dahil lang sa galit ka sa akin. Gunanzhao. Ang naririnig mo ay tsismis lang. Mas kilala ko si Jinghui. Kaysa sa'yo, mas mabuti siya sa iyong libo-libong beses. Ngayon, umalis ka. Sa harapan ko. Huwag ka nang magalit. Alam kong ako ang mahal mo. Sumama ka sa akin. Jin and Sao.
Jin and Sao, gusto mo bang mamatay? Kasal na ako. Igalang mo ang sarili mo. Huwag ka nang magpakita. Sa harapan ko. Shen Ziqiu. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung ngayon ka, bumalik sa akin. May pag-asa pa. Kung hindi, kapag tuluyan na kitang binitawan, kahit lumuhod ka pa, at magmakaawa, wala nang silbi. Ako na ang bahala. Jin and Sao. Ang mga walang kwenta mong banta at pananakot ay hindi makakaapekto sa akin. Kapag nakita pa kitang ginugulo si QQ, hindi ako magdadalawang isip. Palabasin siya. Kaladkarin siya palabas. Shen Ziqiu. Hindi pa tayo tapos. Ayos ka lang ba? Madam, napakabay talaga ni Boss Lu sa'yo. Para lang mabili ang painting na yan para sa'yo, ipinagawa pa niya ang art gallery na ito. Ang painting na ito. Ikaw din ang naghanda para sa akin? Ito ang painting na napilitan akong ibenta noon. Sa totoo lang. Ako ang bumili ng painting na yan ilang taon na ang nakalipas. Kaya pala, sa panahong iyon, nagkaroon na tayong koneksyon. Kumusta? Nagustuhan mo ba? Ito ang pinakapaborito kong pintura na natanggap ko sa buhay ko. Gusto kong magpinta ulit. Anuman ang gusto mong gawin. Palaging susuportahan ka ng asawa mo. Deti, akala ko ang pag-ibig ay sakripisyo at pagpapababa ang sarili. Ngayon, naiintindihan ko na, ang tunay na pag-ibig ay ang pagiging mas mabuting tao para sa isa't isa. Lu Jinghui, sa tingin ko, mahal na kita. Master Gu, bakit parang wala ka sa mood ngayon? Gusto mo bang tawagin ko si Tangtang para samahan ka? Anong nangyari, Master Gu? Shen Ziqiu. Nagpakasal na. Ang babaeng yon, napakasal na siya, mabuti na, para hindi na siya manggulo sa'yo. Nga. Hindi ko alam kung sinong tanga ang kumuha ng basurang ayaw na ni Master Gu. Kahit ayaw ko na sa kanya, hindi siya para sa iba. Sa akin lang siya. Master Gu, para sa babaeng yon, ganyan ka kagalit? Kailangan ba yan? Ulitin mo nga. Sino ang tinawag mong masamang babae? Master Gu, ikaw ang nagsabi sa amin nito. Sabi mo, maraming gimmick si Shen Ziqiu. At baka kung ilang lalaki na ang nakasama niya. Manahimik. Ako lang ang lalaking nakasama niya. Hindi siya ang klase ng tao na sinasabi ninyo. Subukan ninyong siraan siya ulit. Master Gu, ikaw ang nagsabi sa amin nito. Kung hindi, paano naman kami basta na lang? Magbibiro ng ganyan? Ako, Na, gaano ba talaga ka? Playful si Shen Ziqiu. Matagal na kaming curious, kuya. subukan ninyo na lang para malaman ninyo. Tayag si Master Gu? Bakit hindi ako papayag? Isang babae lang yan. Saka, sa dami ng gimmick ni Shen Ziqiu, sawang-sawa na ako. Tara na, tara na. Shen Ziqiu. Kaya pala, nagsabi pala ako ng ganoong bagay. Patawad. Ako ang may kasalanan. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Shen Ziqiu. Shen Ziqiu. Bumalik ka na, please. Wala kang mata, no? Tandaan mo, pahalagahan mo siya ng mabuti. Huwag kang maging tulad ko. Na kapag nawala na, saka palang magsisisi. Baliw ka ba? Umalis ka. Sandali. Ikaw. Anuman ang pagkakamali niya, dapat mo siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Umalis ka, baliw. Bahala ka diyan. Tara na.
Shen Ziqiu. Shen Ziqiu. Miss na miss kita. Shen Ziqiu. Shen Ziqiu. Shen Ziqiu. Kuya Nansao, gising ka na? Tubig. Tubig. Shen Ziqiu. Kuya Nansao. Ilang beses na kitang pinaalalahanan. Tungkol sa tiyan mo, ang sakit mo sa tiyan. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Huwag kang masyadong uminom ng alak. Nasasaktan mo lang ang sarili mo. May magmamalasakit sa'yo. Alam ko na, babalik ka. Kuya Nansao, ano ang sinasabi mo? Hindi naman ako umalis. Sa tabi mo, at hindi rin naman kita sinisi. Alam ko na. Anong oras na ba? Iniis mo pa rin ang babaeng yon. Ano ba ako sa'yo? Bakit ikaw? Kuya Nanzhao, gumising ka na. Si Shen Ziqiu, hindi na. Siya babalik. Matagal ka na niyang iniwan. Ako ang kasama mo. Ngayon. Ang mga bagay ko, hindi mo dapat pakialaman. Gu Nanzhao. Pagkatapos ka iwan ni Shen Ziqiu, agad siyang nagpakasal sa pinakamayamang pamilya sa Jingcheng. Anong klaseng babae siya? Baka nga, matagal na silang magkasama. Ang babaeng niloko ka. Bakit mo pa pinanghihinayangan? Ako lang ang mahal na mahal talaga kita. Manahimik ka. Sino ka para sirain ang reputasyon ni Ziqiu? Hindi ganong tao si Ziqiu. Umalis ka. Lumayas ka rito. Sinaktan mo ako dahil sa babaeng yon. Ikaw ang nagtulak sa kanya palayo noon. Ngayon, nagpapanggap kang nagmamahal. Umalis ka. Ziqiu, hintayin mo ako. Babawiin kita. Muli. Kumusta? Ayos lang ba? Napakaganda. Ang galing ng brushstrokes. Kasing ganda mo. Ang tagal ko nang hindi nagpipinta. Medyo naninigas na ang kamay ko. Dapat magtiwala ka sa sarili mo. Noong nasa kolehiyo ako. Gusto kong maging painter. Gusto kong magkaroon ng sarili kong art exhibit. Pero kalaunan, hindi gusto ni Ganansa. Kaya tumigil ako sa pagpipinta. Ngayon ko lang ulit hinawakan ang brush. Ang pangarap na ito, mukhang mahirap nang matupad. Hindi pa huli ang lahat para sa mga bagay na gusto mong gawin, kahit kailan. Ang pangarap mo. Tutulungan kitang matupad. Pero, hindi yan ganoon kadaling matupad. Sa totoo lang. Sinimulan ko nang ihanda ang iyong solo art exhibition. Ako, sa kakayahan ko ngayon, kung magkakaroon akong art exhibition, pagtatawanan lang ako mga tao. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang professor mula sa BE para magbigay sa iyo ng training classes. At saka, ipinadala ko ang iyong mga gawa kay Master Liang. Lubos na hinanggaan ni Master Liang ang mga ito. Talaga? Si Master Liang ang pinakapaborito kong painter. Matagal ko na hinahangaan ang kanyang mga gawa. Hindi ko inakala na makukuha ko ang kanyang pagkilala. Siyempre, totoo yan. At sinabi ni Master Liang na personal siyang dadalo sa iyong art exhibition. Kailangan mong maghanda ng mabuti. Huwag mo siyang bigin. Salamat. Jinghui. Magpupursige ako ng husto. Hindi ko kayo bibigin. Sir, ma'am. May nandito sa pinto na si Gunansaw na humihiling makipagkita sa inyo, ma'am. Lumabas ka dito. Gusto kitang makita. Pakiusap, makita kita ng isang beses pa. Si Gunansaw na to. Talagang walang katapusan. Akala niya ba ako si Lu Jinghui na mahinahon at hindi siya haharapin? Kalmado lang. Jinghui, ako na ang makikipag-usap sa kanya. Nag-alala lang ako na baka masaktan kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako yung dati, na madaling apihin, na si Shen Ziqiu. Tiwala ka lang. Hayaan mo siyang pumasok. Sige. Lu Jinghui, akala mo ba kung ikukulong mo si Ziqiu, makuha mo ang puso niya? Panaginip lang yan.
Ako pa rin ang mahal niya magpakailanman. Sa wakas, pumayag kang makita ako. Alam ko naman, na mahalaga pa rin ako sa'yo. Ganansaw, tingnan mo ng mabuti. Kung nasaan ka ngayon. Sino ang nagbigay sa iyong lakas ng loob? Gumawan gulo dito. Wala akong pakialam. Ikaw lang ang mahalaga sa akin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, please. Dati, isa akong gago. Ako ang mali. Basta bumalik ka lang. Huli na ang lahat, wala nang halaga yan. Ganansaw. Anong silbi ng mga sinasabi mo? Ngayon? Dati, ibinigay ko ang lahat. Ang pagmamahal ko sa'yo. Pero tinapakan mo lang na parang basura. Ngayon, kasal na ako. Masaya ako. Ikaw ngayon, pinandidirihan lang kita. Pakiusap, huwag ka nang manggulo. Sa buhay ko. Umalis ka. Huwag ka nang magulo, please. Gu Nanzhao. Kung manggugulo ka sa teritoryo ko, at saktan ang tao ko, mukhang ayaw mo nang mabuhay. Lu Jinghui. Akala mo ba dahil mayaman at makapangyarihan, ang pamilya Lu, magagawa mo na ang lahat? Sasabihin ko sa'yo, ang pamilya Gu, ay hindi rin pahuhuli. Kung matapang ka, makipagkumpetensya ka sa akin ng patas. Mukhang gusto mong maranasan ang kahulugan ng walang alam sa sarili. Ano ang pakiramdam niyan? Nandito ako ngayon. Para kunin ng sa akin. Si Shen Ziqiu ay hindi isang bagay na pwede mong pag-agawan. Siya ang aking, ang pinakamamahal kong kayamanan ni Lu Jinghui. Lu Jinghui, bitawan mo ako. Bitawan mo. Akin siya. Huwag mo siyang hawakan. Bumalik ka na sa akin, please. Alam kong mahalaga pa rin ako sa'yo. Mahal mo pa rin ako, di ba? Ang mga paghihirap at pang-api na dinanas ko noon, ayaw ko nang balikan kahit kaunti. Ngayon, si Lu Jinghui ang aking lehitimong asawa. At ikaw ay isa lamang basura na itinapon ko. Shen Ziqiu. Mahalaga pa rin ako sa'yo. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Nagsisinungaling ka sa akin. Ganansaw. Tigilan mo na ang pagloloko sa sarili mo. Wala na tayong anumang koneksyon. Ako ang walang alam noon. Kaya ako napasama sa maruming bagay. Pasensya na po sa abala sa inyong tahanan. Shen Ziqiu. Magaling. Salamat po sa paghihikayat, Teacher Lee. Marami pa po akong pagkukulang. Kailangan ko pa po ang inyong patnubay. Babalik po ako bukas para sa klase. Kahit ilang taon nang hindi nagpipinta si MS Shen, halata pa rin. Ang talento at galing niya. Kailangan mo lang magsanay ng husto. Walang problema sa pag-host ng art exhibit. Salamat po, Teacher Lee. Ang sarap sa pakiramdam. Na muling humawak ng brush. Ang pinakamahalaga. Nandyan si Jinghui. Para suportahan ako, muli kong matutupad ang aking mga pangarap. Hindi ba't si MS Shen yan? Nandito ka rin para manood ng art exhibit. Narinig ko na maraming gawa ng sikat na pintor. Ang ipinapakita ngayon, maintindihan mo ba yan? Anong pakialam mo? Kung saan ako pupunta? Tingnan mo ang sarili mo. Sa itsura mo ngayon, kahit gaano mo papagandahin ang sarili mo, at maging malinis tingnan, at maging maganda, hindi mo ako kayang pantayan. Sawa na si Kuya Nanzhao sa'yo. Ako lang ang nasa puso niya. Kung talagang gusto ka niya, hindi ka magyayabang sa harap ko na ikaw ang may-ari sa kanya. Kami ni Kuya Nanzhao, sobrang ganda ng relasyon namin. Huwag ka nang mag-alala, Miss Shen. Ang taong tunay na minamahal. Hindi tulad mo, na laging nag-alala. Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ko naman kailangan, patunayan ng kahit ano. Natatakot lang ako na baka guluhin mo pa si Kuya Nanzhao. Kasi naman, itong taon mo na siyang ginugulo. Iniwan ka, kaya siguro. May sama ka pa rin ng loob, di ba? Sa wakas, nakawala ako sa isang basura. Masaya pa nga ako, kaya bakit ko pa siya guguluhin? Paano ko pa siya guguluhin? Ikaw naman, Miss Lin. Dapat ayusin mo ng mabuti ang relasyon ninyo. Baka mamaya, matulad kayo sa amin. Ikaw, Shen Ziqiu. Ziqiu. Ngayon na mismo, pwede na kitang pakasalan. Talaga namang, hindi ka na umaalis. Shen Ziqiu. Hindi ba't ang gusto mo lang ay isang titulo? Ngayon na mismo, pwede na tayong magpakasal. Magpakasal tayo, di ba? Masyado mo namang pinapahalagahan ang sarili mo. Ganun so. Akala mo ba lahat ng babae gustong pakasalan ka?
Masyado mo namang siniseryoso ang sarili mo. Ano bang maganda sa pagsama mo kay Lu Jinghui? Kung sasama ka sa kanya, masasaktan ka lang. Nang pinakasalan ko siya, doon ko lang nalaman kung ano ang tunay na pag-ibig. Dati bulag ako para magkagusto sa'yo. Masaya ako ngayon. Pakiusap sa susunod, huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Shen Ziqiu. Pababalikin kita sa tabi ko. Hindi ako susuko. Kuya Nanzhao, matagal na tayong hindi nagkita. Namiss na kita. Tayo. Wala akong ganang makipag-usap sa'yo ngayon. Kuya Nanzhao, ako pa rin ang sayo. Mahal na mahal kita. Huwag mo na lang siyang pansinin, di ba? Maligayang pagdating, Master Liang. Sa aking art exhibit, pasok po kayo. Ito ang pangunahing likha. Ang aking exhibit. Ang pangalan nito ay pag-ahon. Sinisimbolo nito ang aking mga karanasan sa mga nakaraang taon. Mula sa dating sakit, pagkalito, hanggang sa kasalukuyang, muling pagsilaw, at pamumukadkad. Bakit hindi ko napansin noon na si Shen Ziqiu ay napakaganda pala? Ang Shen Ziqiu na sumusunod lang sa akin at nagpapaligaya sa akin ay patay na. Ilang araw lang ang dami mo nang alam. Nagkaroon ka pa ng sariling art exhibit. Kaya pala ayaw mong bumalik sa akin. Kasi pala, nakahanap ka na ng mas mataas na pamilya, ang pamilya Lu. Kaya hindi mo na pinapansin ang pamilya Gu. Ganun so. Kung nandito ka para manood ng exhibit, welcome ka. Kung may sakit ka, at kailangan mong doktor, tumawag kang ambulansya. Paumanhin, Master Liao. Ang gawaing ito ang pag-ahon. Tulad ng pangalan nito, sumisimbolo sa isang malakas na paglampas sa sarili. Umaasa ako na sa pamamagitan ng gawaing ito, makapagbibigay akong lakas sa mas maraming tao na nasa pagsubok. Isang bagay na kahit bata ay kayang iguhit, ipinagmamalaki mo pa. Sa tingin ko ikaw ay nagmamayabang lang. Ginoo. Kung magulo ka pa, huwag kang magtaka kung maging bastos ako. Mali ba ang sinabi ko? Kung wala si Lu Jinghui na sumusuporta sa'yo sa likod, makakapag-solo exhibition ka ba? Sa tingin mo ba talaga mayroon kang kakayahan? Hindi ba't dahil lang kay Lu Jinghui na nagbuhos ng pera? Talagang sinusuportahan ako ni Jinghui. Ngunit ang aking mga gawa ay bungang aking pagsisikap. Ganun so. Sa 7 taon nating magkasama, hindi mo kailanman nalaman ang tungkol sa akin, kung ano talaga ang gusto ko. At kailanman ay hindi mo talagang nakilala ako. Ngayon, hindi ko na kailangang magpaliwanag sa'yo. Pakiusap, umalis ka. Agad. Sa tingin ko, nagmamalaki ka. Dahil may sumusuporta sa'yo, kaya nakalimutan mo na kung sino ka talaga, ano? Ang estilo ng pagpipinta ni MS Shen ay puno ng inspirasyon. Hindi niya kailangan ng suporta ng kahit sino. Nakakatawa naman. Kailan pa naging katanggap-tanggap ang mga kinopyang gawa? Shen Ziqiu, ang galing mo talaga. Naglakas loob kang gamitin ang gawa ng iba para sa art exhibit mo. Hindi ka ba natatakot na mabuking? Plagiarism. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng gawa sa art exhibit ni MS Shen, gayong araw, ay kinopya, at ang original ay ako, si Lin Tangtang. Hindi naman siguro. Naglakas loob siyang mag-exhibit. Ang kinopyang gawa. Mahirap sabihin. Sa panahon ngayon, para kumita at sumikat, kung ano-anong tao ang mayroon. Sabi mo ikaw ang orihinal? May ebidensya ba kayo? Master Liang, ito po ang portfolio ko. Dahil experience po kayo, makikita nyo agad kung sino ang kumopya, at kung sino ang original. Ang estilo at disenyo ng mga painting na ito ay talagang kapareho na mga ipinapakitang obra. Shen Ziqiu, sisirain kita ngayong araw. Tingnan natin kung kaano ka. Makikipaglaban pa sa akin. Shen Ziqiu, kahit nag-aral ka nang pagipinta sa college, ilang taon ka nang hindi humahawak ng brush, paano mo magagawa ang mag-organisa ng art exhibit? Alam ko na ngayon, basta may pera. Pwede kang sumikat kahit kumopya ka. Nakakahiya naman para sa'yo. Miss Shen, hindi mo ba ito ay explain? Bilang biktimang paninira, hindi ako kailangang magpaliwanag. Sa halip ang nagtatanong, ang dapat magbigay o mas matibay na ebidensya.
Kuya ng show ang magpapatunay sa akin. Ang mga painting na ito ay ginawa namin habang magkasama. Noong ginawa ko ito, nagbigay si Kuya Nanxiao ang maraming inspirasyon sa akin. Shen Ziqiu. Dahil wala kang puso, huwag mong sisihin kung magiging matigas din ako. Pwede akong magpatunay. Ang mga painting na ito, lahat ay gawa ni Lin Tangtang, na kanyang pininturahan mismo. Talagang ikaw na, Gunanshaw. Kahit kailan, hindi ka kailanman sumusuporta sa akin. Gumagamit pala ito ng nakopyang. Obrang pang-eksibisyon. Nakakahiya naman sa mga artistang tulad namin. Nakakahiya. Mga panauhin, dahil sinabi ni Miss Lin na ang mga obra na ito ay kanyang orihinal na gawa. Mas mabuting ipaliwanag ni Miss Lin ang mga detalye sa atin, ang konsepto sa likod ng mga obra na ito, at kung saan nakuha ang inspirasyon. Miss Lin, mangyari po. Bakit? Miss Lin, hindi niya alam ang kanyang sariling painting? Takot pa umakyat sa entablado. O baka naman, ang mga obra na ito ay hindi kanyang ginawa at nagkasinungaling ka lang. Kinakabahan lang ako kasi. Saya. Dahil pinipilit ni Miss Lin na mga orihinal niyang gawa ang mga ito. Kapag naipaliwanag mo ang kahulugan ng mga ito, isara ko agad ang eksibisyon at huminging paumanhin sa'yo. Ang Starry SKY na ito. Nang nananaginip ako, ang napanaginipan ko. Ang butterfly na ito. Galing sa... Ang pagahon na ito ay ang pangunahing obra sa eksibisyong ito at pinaka-inaasahan ng lahat. Bakit? Parang hindi pamilyar si Miss Lin sa sarili niyang mga gawa. Nga, ano ba yung sinasabi niya? Walang kahit anong, kaalamang pang-art. Sinasabi pa niya na kumopya si Miss Shen. Sa tingin ko, sila ang naninira sa reputasyon ni Miss Shen, kaysa sa kabaligtaran. Shen Ziqiu, sinadya mo talaga akong ipahiya. Ikaw ang unang naninira sa akin at nagmumukhang masama. Nagpapaliwanag lang ako para sa sarili ko. Ngayon, MS Lin, may sasabihin ka pa ba? Dahil lang sa isang portfolio na hindi ko alam kung saan galing, mapapatunayan mo na kinopya ko? Kuya Nanxiao, hayaan mo lang ba? Naapihin ako ng iba. Ang mga painting na ito ay orihinal kong gawa. Si Shen Ziqiu ang kumopya sa akin. Dahil ayaw mong umamin. Tatanungin kita, ang painting na ito, kailan ito natapos? At 3 buwan na ang nakalipas. Pakitingnan ang litratong ito. Ito ay kuha ko nang matapos ko ang aking obra. Ang petsa sa litrato ay 2 taon na ang nakalipas. 2 taon na ang nakalipas. Kung gayon, si MS Shen ay tiyak na orihinal. Paano naman magiging kopya? Ang mas nauna pa sa orihinal. Gumagamit ng ganitong paraan para siraan ng iba. Ang kapal ng mukha. Nagkamali ako ng sabi kanina. 2 taon at 3 buwan na ang nakalipas. Noong panahong iyon, siguro ay, nagsisimula ka pa lang sa kolehiyo, di ba? Makagawain, ganitong kleseng sining. Kung ganoon, tatawagin kitang henyo. Sa ganitong antas, siguro ay matagal ka na. Kilalang pintor, hindi ba? Ako. Lin Tangtang, huwag mong isipin na dahil nakita mo ang koleksyon ng aking mga gawa na naiwan sa bahay ko, ay maaari mo na itong angkinin. Ang sa iyo ay sa iyo. Ang hindi sa iyo ay hindi mo makukuha kahit anong gawin mo. Kuya Nanxiao. At ikaw, Gunanshaw. Kayo dalawa, nagkakaisa, para guluhin ang aking art exhibit. Inaakala niyo ba na si Shen Ziqiu ay madaling apihin? Mga gwardya. Palabasin niyo silang dalawa. Hindi mo ako pwedeng gawin ito. Shen Ziqiu, bitawan mo ako. Masamang tao ka. Bitawan mo ako. Umalis ka. Tama lang sa kanila. Miss Shen, paumanhin. Nagkamali ako sa'yo. Ayos lang. Ang pagdating ni Master Liang, masaya na ako. Ang nangyari ngayon, isang maliit na insidente lang. Sana hindi ito makaapekto kay Master Liang sa pagtingin sa mga likha. Ang paghusga ni MR Lu sa tao. Tama nga. Si Miss Shen ay hindi lang may talento. May angking ganda pa ng kalooban. Hinahangaan ko rin ang iyong kakayahan. Para ipahayag ang aking paghingi ng tawad, hindi ko alam kung papayag si Miss Shen na maging aking huling estudyante. Talaga po? Malaking karangalan po yan para sa akin. Napakagaling. Master Liang, mag-host akong isa pang art exhibit. Sa lalong madaling panahon, imbitahan kita ulit noon. Sige.
Pangako yan. Ingat ka. Bakit nandito ka pa? Umalis ka. QQ. Gusto kong kausapin ka ng maayos. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Alam ko. Kanina sa art exhibit, mali ako. Hindi ko dapat tinulungan si Lintangtang. Nasiraan ka. Nagagalit lang ako dahil sa sobrang pagiging walang awa mo sa akin. Sa tingin ko, sa pagitan natin, wala nang dapat pag-usapan. Kung sino ang tutulungan mo, o hindi mo tutulungan, bahala ka, wala akong pakialam. Sinasabi mong wala akong awa. Pero isipin mo muna, sa loob ng 7 taon, paano mo ako trinato? Simula ngayon, huwag ka nang magpakita, sa harapan ko. Shenzikyu. Alam kong nagkamali ako. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin? Deti, hindi ko lang alam pahalagahan. Kanina, gusto ko lang naman. Bigyan ka ng leksyon. Bumalik ka na sa akin. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. Ganun so. Ang mga sinasabi mo ngayon, bukod sa nakakatawa, ano pa ang silbi? Sa loob ng 7 taon na yan, ang lahat ng aking, dignidad, mga pangarap, at lahat ng inaasahan, para sa kinabukasan, ay ipinagkatiwala ko sa'yo. Pero ikaw? Paano mo lang basta-basta? Tinapaktapakan ang mga yan? Pinaparamdam mo sa akin na ang 7 taon kong pagtitiis ay parang isang murang biro. Mahal. Sanduin na kita pauwi. Kailangan mo ba ng tulong ko para ayusin to? Asong gala lang yan sa kalsada. Huwag mong hayaang makaapekto sa ating kalooban. Tara, umuwi na tayo. Ang pamilya Gu ay palit-ulit na sinusubukan ang aking presensya. Sa pagkakataong ito, dapat na silang magbayad. Boss Lu, ibig sabihin po ba, ay aksyonan na natin ang pamilya Gu? Tama. Ayusin mo agad. Gamitin ang lahat ng resources. At ganap na sapuin ang mga negosyo ng pamilya Gu. Ipapaalam ko sa kanila. Ang sinumang mangahas na galawin ang tao ni Lu Jinghui, alam na ang kahihinatnan. Sige po, Boss Lu. Ayusin ko po agad. Pinapunta kita para makipagkaibigan sa pamilya Lu. Pero ikaw pa ang nangahas na kalabanin si Lu Jinghuai? Nangahas kang kalabanin si Lu Jinghuai? Alam mo ba kung anong nangyayari? Sa labas na yon, Sinimulan na ng pamilya Lu na supuin ang mga negosyo ng pamilya Gu. Gusto ko lang bawiin ang babaeng akin. Akin si Shenzikyu. Nangahas kang agawin ang babae ni Master Lu? Gusto mo bang ipahamak ang pamilya Gu? Malapit nang mawala ang kumpanya. Iniisip mo pa rin ang babaeng yan? Dapat akin si Shenzikyu. Kahit pamalugi ang pamilya Gu, babawiin ko pa rin siya. Hindi ka natututo. Simula ngayon, lumayas ka sa kumpanya. Lumayas ka sa pamilya Gu. Wala akong anak na tulad mo. oh, hindi ba si Master Gu yan? Nag-iisa kang uminom. Hanapan kita ng babae para makipaglaro. Umalis ka. Huwag mo akong guluhin. Tinawag kitang Master Gu dahil narespeto kita. Akala mo ba talaga kung sino ka? Kung guguluhin mo pa ako, huwag kang magtataka kung magiging bastos ako sa'yo. Sadya na, tingnan natin kung paano ka magiging bastos sa akin. Sino ba ang hindi nakakalam na ikaw, Gu Nanzhao, ay kinalaban si Lu Jinghui? Ano ang ipinagmamalaki mo rito? Bitawan mo ako. Siya ang nauna. Si Lu Jinghui ang nauna. Siya ang nang-akit sa akin. Inagaw niya ang babae ko. Ngayon, agawin pa niya ang negosyo ng pamilya ko. Talaga namang wala kang alam sa mundo. Naglakas loob kang kalabanin ang Lu Group. Sino ba ang hindi nakakalam na si Lu Jinghui
Ang pinuno ng pinakamalaking korporasyon sa Jincheng. Ang kalabanin siya ay parang itlog na bumangga sa bato. Deti, si Shen Ziqiu lang ang tangang iyon. Ang handang sumunod sa'yo at sundin ang lahat ng gusto mo. Mayon, umangat na siya sa buhay. At ikaw, isa ka lang asong nawawala. Wala kang silbi. Haha. Si Shen Ziqiu ay akin lang. Walang makakaagaw sa kanya sa akin. Kayong mga gago. Ako. Matagal na kitang kinainisan. Gayon, tuturuan kita ng leksyon. Tara. QQ. Miss na miss kita. Kailan ka babalik? QQ. Ang brooch na ito. Pamilyar. Ayoko ng pahirapan pan. Mahina kong katawan. Mas mabuti pang tapusin na lang ito. Anong ginagawa mo? Ang buhay ay napakahalaga. Paano mo basta na lang? Susukuan? Araw-araw akong pinahihirapan ng sakit. Hindi ko makita ang saysay ng buhay. Ang mabuhay ay isa ring paghihirap. Maraming gustong mabuhay, pero walang pagkakataon. Pero ikaw, gusto mong magpakamatay. Ito ay kawalang galang sa buhay. O bobo. Salamat. Sa totoo lang, wala rin naman akong lakas ng loob para mamatay. Nawala ang nanay ko. Noong bata pa ako. Ang tatay ko naman, nagkasakit din dahil sa pagkalugi ng kumpanya. Mas malala pa ang pinagdaanan ko kaysa sayo. Pero hindi ako sumuko. Ikaw, nagkasakit ka lang. Basta maging aktibo ka lang. Sa pagpapagaling, gagaling ka. Sej. Salamat. Tama yan. Basta buhay ka. May pag-asa. Laban. Jinghui. Ang tagal na pala. Nating magkakilala. Bakit? Bakit kay Mia? May masakit ba sa'yo? Jinghui. Noon pa man. Gusto mo na ako. Hindi ba? Kung hindi, bakit ako makikipag-alyansa sa pamilya Shen? Pero, hindi ko napigilan ang pagkalugi ng pamilya Shen. At hindi ko rin nailigtas ang tatay mo. Pinahirapan kita. Patawad. Ayos lang. Ngayon, masaya na ako. Masayang-masaya ako. Tapos na ang lahat. Ikaw ang nagbigay sa akin, ang pangalawang buhay. Ikaw ang nagpakita sa akin, ang kahulugan ng buhay. Mahal. Sa buhay na ito, huwag na tayong maghiwalay kailanman. Okay? Okay. Kung gayon, pinky promise tayo. Sinumang hindi tumupad sa pangako, siya ang tuta. Ang ganitong marka ay hindi pa sapat na malalim. Ito ang sapa. Tingnan mo ang Gu Group ngayon. Ang stocks ay bumagsak na parang walang halaga. Lahat ng proyekto ay naantala. Andrew, paano mo babayaran ang pinsalang idinulot mo sa amin? Mga shareholders, pakiusap, kumalma kayo. Bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Makakahanap ako ng solusyon. Oras. Gaano pa karaming oras ang mayroon tayo? Ang bangko ay naniningil ng utang. Ang mga kasosyo ay nagkakansela ng kontrata.
Kung patatagalin pa ito, lahat tayo ay malulugi. Tama na. Tumigil na kayo sa pag-aaway. Investment lang naman yan. Ako na ang bahala. Ang Gu Group, siguradong maililigtas ko yan. Ikaw, Tatay. Bilisan nyo, tawagan ng ambulansya. Tatay, ayos ka lang ba? Gu Nanzao. Xiao Che. Pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Ano? Master Gu, hindi ko narinig ng malinaw. Pwede ba, lakasan mo ang boses mo? Xiao Che. Kailangan ko ng pera ngayon. Pwede mo ba akong pahiramin? Pangako ko, ibabalik ko sa'yo. Ang dating mataas na Master Gu, paano siya napunta sa ganitong sitwasyon? May problema ang Gu Group ngayon. At na-hospital din ang tatay ko. Kailangan ko talaga ng pera. Pwede mo ba akong? Sino ba ang hindi nakakalam na malapit nang bumagsak ang pamilya Gu kung pahihiramin kita ng pera na yon? Ano ang pinagkaiba niyan sa pagtatapon ng pera? Ibabalik ko sa'yo. Hindi sa ayaw kitang tulungan, kaibigan. Matagal nang napaalala si Lu Jinghui. Mayon, kung sino man ang tumulong sa'yo, ay kalaban na ng pamilya Lu. Hindi ako kasing tanga mo. Para kalabanin ang pamilya Lu. Hindi ba tayo ang matalik na magkaibigan? Tulungan mo lang ako. Babayaran kita. Ngayon lang. Sino ba ang matalik na kaibigan mo? Dahil sa isang baba, nasira ang pamilya mo. Humiling ka na lang sa tangong si Shen Ziqiu. Baka matulungan ka niya. ZQ. May gusto akong sabihin sa'yo. Gananzao, sinabi ko na, wala na tayong anumang relasyon. Huwag mo na akong hanapin. ZQ. Ngayon, malapit nang malugi ang Gu Group. Wala na akong mapuntahan. Tulungan mo naman ako, please? Wala akong pakialam sa problema mo. Dati, mali ako. Isipin mo na lang ang 7 taon nating relasyon. Tulungan mo ulit ako. Okay. Gananzao. Ikaw ang pumiling landas mo. Lahat ng kahihinatnan, ikaw ang magdadala. Huwag mo na akong guluhin pa. Umalis ka. ZQ. Security. Bitawan niyo ako. Maghang ang nangyari sa Gugro ay hindi pa sapat para matuto ka. Lu Jinghui. Traitor ka. Kung may lakas ka, sa akin ka lumaban. Ano ang kinalaman ng Gu Group sa ating dalawa? Sage. Kung ganoon, ngayon sisiguraduhin kong matututo ka. Ilabas niyo siya. Turuan niyo siya ng leksyon. Bitawan niyo ako. ZQ. Jinghui. Ako at si Gananzao, tapos na kami ng tuluyan. Ang mga nakaraang samaan loob, hanggang dito na lang, dapat na itong matapos. Ang problema natin, huwag na nating idamay ang mga inosente. Sage. Kung yan ang gusto mo. Hello, mahal? Mahal ko. Kumusta ang araw mo? Mayos ba ang pagpipinta mo? Tapos na ako. Pinuri pa akong profesor. Malaki raw ang pinagbuti ko. Mahal, kailan ka pupunta rito? Medyo abala ako ngayon. Hindi ako makaalis. Pero pinapunta ko ng driver para sanduin ka. Dapat malapit na siya. Maghintay ka muna sa labas. Sige, uwi na ako at hihintayin kita. Ngayon, ipagluluto kita. Ang paborito mong steak. Okay ba? Okay. Salamat, mahal ko. Hello, ma'am. Sumakay na po kayo. Sumakay na po kayo. Ikaw ba ang bagong driver? Bakit hindi pa kita nakita dati? Ngayon lang po ako nagsimula. Inutusan po ako ni Boss Lu. Nasunduin kayo pa uwi. Ma'am, Siege po. Bakit may kakaibang amoy dito? Buksan natin ang bintana para magpahangin. Sino ka?
Saan mo ako dadalhin? Buksan mo ang pinto. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Sino ang nagpadala sa'yo? Ano ba talaga ang gusto mo? Miss Shen, binayaran kami, kaya gagawin namin ang trabaho. Huwag ka nang magtanong pa. Pagdating natin doon, malalaman mo. Emie. Gising ka na. Hindi ko inakala na ang gamot na ito ay ganito ka-epektibo. Inatulog ka nito ng napakatagal. Shen Ziqiu. Hindi mo inakala na darating ang araw na ito sa'yo, di ba? Lin Tangtao, bakit mo ako dinala rito? Ano ang gusto mong gawin? Ako dapat ang magtanong niyan. Sa'yo, di ba? Nilalandi mo si Lu Jinghuai habang kinukuha mo pa rin si Gunan Xiao. Ano ba talaga ang gusto mo? Masaya ka ba na nakikita ang dalawang lalaki na nag-agawan sa'yo? Pakiramdam mo ba ay napakagaling mo? Matagal na kaming walang relasyon. Ni Gunan Xiao. Siya ang patuloy na nangungulit. Ano ang kinalaman ko doon? Nagsisinungaling ka. Nasaan si Madam? Sir. Si Madam. Hindi pa po nakakauwi. Ano? Hindi ba't pinapunta ko ng driver para sanduin siya? Hello? Ang tinatawagan niyo pong subscriber ay hindi po kasalukuyang sumasagot. Boss Lu, gusto niyo po bang kontakin ko ang driver? I-check mo ang lahat ng CCTV sa buong syudad. Sa loob ng 20 minuto. Gusto kong malaman ang kinaroroonan ni Madam. Masusunod. Tingnan mo ang mukha mong yan. Mukhang kawawa. Iyang mukha mo ang ginamit mo para paikutin ang dalawang lalaki. Hindi ba? Lin Tangtao, kumalma ka. Pero, ako ang pinakamalinis at pinakamaganda. Sabi ni Kuya Nanjiao, gusto niya ang malinis kong mukha. Sabi niya, alagaan niya ako habang buhay. Sabi niya, papakasalan niya ako para maging MRS Gu. Problema niyo yan. Hindi ka ba natatakot makulong sa pagtali sa akin dito? Baliw ka talaga. Matagal na akong baliw. Iniwan ako ni Gunan Xiao. At dahil sa pangungopya, pinatalsik ako sa eskwelahan. Wala na akong natira ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kasalanan mo yan. Ikaw ang gustong manira sa akin. At ikaw din ang gustong kumapit sa taong hindi ka mahal. Anong kinalaman ko doon? Nagsisinungaling ka. Kung hindi dahil sa'yo, na parang multo na sumusunod. Matagal na sana kaming kasal ni Gunan Xiao. Matagal na sana akong naging MRS Gu. Bakit ngayon, ang saya-saya mo? Habang ako ay wala nang natira. Hindi ito patas. Dahil sa'yo kaya siya nakipaghiwalay sa akin. Hindi siya nakipaghiwalay sa akin dahil sa'yo. Hindi ka naging MRSQ. Dahil hindi ka niya mahal. Hindi dahil sa akin. Bakit mo ako sinisisi? Kung hindi ikaw, sino? Ang dami mong pakulo, para lang paasahin si Gunan Xiao. Hindi ba't gusto kanya? Kung gayon, ipapakita ko sa kanya. Ang babaeng pinapangarap niya, sa bisig ng iba. Kung gaano siya kalandi, at kaganda. Lin Tangtao, anong gagawin mo? Paglingkuran niyo na maayos ang babaeng ito. Gusto kong tandaan niya ang araw na ito habang buhay. Talaga, may ganito palang kagandang trabaho. Umalis ka. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Kuya Nanjiao, ako to. May kailangan ka? Bakit ang lamig pa rin ng boses mo sa akin? Dahil lang ba sa nasa puso mo pa rin ang babaeng, yan na si Shen Ziqiu. Wala akong sasabihin, ibababa ko na. Kuya Nanjiao, Bitawan mo. Bitawan mo ako. Tulong. Anong ginawa mo kay Shen Ziqiu? Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. ito ang huling malaking regalo ko sa'yo. Sana mag-enjoy ka. Sana mag-enjoy ka. Tulong. Tigil. May nasaktan ba sa'yo? Kasalanan ko. Huli ako. Jinghue. Sa wakas, dumating ka. Huwag kang umiyak.
Takot na takot ako. Nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Bakit? Bakit lahat sila pabor sa'yo? Ano bang kulang sa akin kumpara sa'yo? Maghang. Masyado akong naging mabait sa'yo. Hindi lang ikaw ng ngopya. Pero naglakas loob kang saktan ang tao ko. Mukhang ayaw mo nang mabuhay. Wala naman akong pag-aari. Hindi ako takot mamatay. Kung kaya mo, patayin mo ako. Kung hindi, hindi ko palalampasin si Shen Ziqiu. Papasukin niyo siya. Hindi na kailangan ang mga tao ni Boss Lu. ZQ. Bakit ka ganyan kahanggal? Ganyan na ang ginawa niya sa'yo. Bakit mo pa siya niligtas? Bata pa siya. Tulad ko noong bata pa ako. Para sa isang lalaking, hindi ka mahal, handa kang mamatay. Kapag nakilala niya ang taong tunay na nagmamahal sa kanya, matututo siyang mahalin ang sarili niya, tulad ko nang makilala kita. Baliw. Huwag kang magkunwari dito. Hindi ko kailangan ang awa mo. Sa tingin mo ba sa ginagawa mo, magpapasalamat ako sa'yo? Naging ganito ako ngayon, dahil sa'yo lahat. Lintang tao. Lahat ng tao ay kailangang magbayad sa kanilang mga ginawa. Kung kayang iwanan ako ni Gananzao, kapag kasama ka niya, kaya ka rin niyang iwan. Makakasama niya ang iba, oras lang ang magsasabi. Manahimik ka. Impossible. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana kaming kasal. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Kung susuko ka ngayon, may pagkakataon ka pang magbago. Bata ka pa naman. Impossible. Hindi ako susuko. Impossible. Basta patayin kita, hindi ko na kailangang sumuko. Apatayin kita. Siguro. Hindi na ako makakatayo uli. Marahil, ito na, ang aking karma. Para sa pagiging gago ko noon, para sa sakit na idinulot ko sa'yo, ang nararapat na karma. Nahuli na si Lintang Tao. Sangkot siya sa kidnapping at attempted murder. Sa tingin ko, sa kulungan na niya gugugulin ang buong buhay niya. Nagkasala rin ako sa kanya. Ang pag-alinlangan ko, ang nagtulak sa kanya, sa matinding sitwasyon na yon. Kaya siya nagkaganyan. Ano man ang mangyari, ang binti mo ay nasugatan dahil sa akin. Huwag kang mag-alala. Alagaan kitang mabuti. Boss Lu, pwede ba kaming mag-usap, ng kaming dalawa lang? Kung dati, tiyak nakakapit ako, nang mahigpit sa pagkakataong ito, at igagapos ka sa tabi ko. Pero ngayon, naunawaan ko na. Siguro, hindi talaga ako ang makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan.
Hindi talaga ako. Wala akong intensyong makipagbalikan sa'yo. Huwag kang makamali. Pakiramdam ko lang, nasugatan ang binti mo. Dahil sa akin, responsibilidad kong alagaan ka. Hindi ako nagkamali. Alam kong wala na ang puso mo, sa akin. Ako ang natatakot na magkamali. Mahal pa rin kita. Natatakot akong umasa pa rin sa'yo. Natatakot ako na sa tuwing nakikita kita, maalala ko ang lahat ng pinagsamahan natin. Maalala ko ang lahat ng masasamang ginawa ko sa'yo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ganun so. Dapat tayong tumingin sa hinaharap. Ang mga nakaraan, hayaan na nating lumipas. Tama ka. Kaya, pinili kong palayain ka, at palayain din ang sarili ko. Deti, hindi ka masaya, habang kasama ako. Pero nakikita ko, ngayon nakasama mo si Lu Jinghui, malaya ka, masaya. At higit sa lahat, tinuruan ka niya kung paano mahalin ang sarili mo. Dati, akala ko, kapag mahal mo ang isang tao, dapat mong gawin ang lahat para lang mapagbigyan siya, kahit mawala ang sarili mo. Kaya dati noong kasama kita, ginagawa ko ang lahat para lang mapansin mo ako, para mapasaya ka. Hanggang sa makilala ko si Lu Jinghui. Doon ko lang naintindihan na ang tunay na pag-ibig ay ang pagpapahalaga sa isa't isa. Siya ang nagbalik sa akin sa aking sarili. Sejna, QQ. Ang kaligayahang hindi ko maibigay sa'yo, kayang ibigay ni Lu Jinghui. Kung hindi ko kayang gawin kang maging tunay na ikaw, mas gugustuhin kong tingnan ka na lang na masaya ka. Kung gayon, ganun so. Paalam na. Sana sa hinaharap, matutunan mo kung paano magmahaling isang tao. Shen Ziqiu. Shen Ziqiu. Magpatuloy ka lang. Huwag kang lilingon. QQ. Akala ko pa naman. Ano ang akala mo? Akala mo hindi ako makakawala? Hindi na ako babalik. Natatakot lang ako. Wala akong tiwala sa sarili ko. Si Mr. Lu na may ganyang mukha, nagsasabing wala siyang tiwala sa sarili. Sobrang peke naman. Ang ibinigay mo sa akin ay ang paggalang at pagmamahal na hindi ko kailanman naramdaman. Ikaw din ang nagpabalik sa akin. QQ. Mahal kita. Lu Jinghui. Mahal din kita. Salamat. Jinghui, halika na. Ako mismo ang nagluto ngayon. Lahat ng paborito mong pagkain. Wow. Anong meron gayon? Para si Master Shen, ang magluto mismo. May regalo ako. Para sa'yo. Ano yan? Buksan mo. Bantis ka. Mayroon na tayong baby. Talaga? 6 na linggo na. Magiging tatay ka na, Lu Jinghui. Ang galing. May baby na tayo. May nararamdaman ka bang masama? May sinabi ba ang doktor na dapat nating tandaan? Sa pagpipinta mo, hindi ka na pwedeng umupo ng matagal. Kukuha ako ng pinakamagaling na pribadong doktor para sa'yo. Jinghui, huwag kang mag-alala. Sabing doktor, ako at ang baby ay parehong malusog. Deti. Akala ko ang mapangasawa ka. Ang pinakamasayang bagay. Gayon, mukhang mas magiging perpekto pa ang kaligayahan. Deti, akala ko ang 7 taong paghihintay ay walang saysay. Hanggang sa makilala kita, doon ko lang naintindihan, kapag nakilala mo ang tamang tao, lahat ng pagsisisi ay magiging perpekto. At naintindihan ko rin
na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro pagbibigay, kundi dalawang tao na nagtutulungan. Mulang gayon. Gaya ng deti. Babantayan kita. Babantayan ang ating baby. Hindi na kita hayaan. Masaktan pa kahit kaunti. Ang ating pamilya ay magsasama-sama magpakailanman.